Magandang araw po sa inyo, Sir Jupiter. Ako nga po pala si John, isang businessman dito sa Australia. Purong Pilipino po ako. Nagkaroon lang ng chance ang pamilya ko na tumira rito dahil sa tito kong nag-abroad dati. Sa Melbourne talaga nakabase ang pamilya namin pero noong mag-18 ako ay bumukod na ako ng bahay at tumira sa Sydney, New South Wales. Natanggap kasi ako sa isang university kaya naman napilitan akong humanap ng matitirhan na malapit sa campus. Nakakita naman agad ako. Maliit pero sapat na para sa isang estudyanteng kagaya ko. Mahirap sa una. Sanay ako sa gulo at ingay ng pamilya pero noong ako na lang katahimikan ang bumalot sa akin gabi-gabi. Simula rin nang lumipat ako sa sarili kong apartment, napilitan talaga akong magdoble kayod. Hindi biro ang bayarin. Upa, tuition, pagkain at kung ano-ano pa. Kaya kahit pagod na ako sa klase, tinatanggap ko pa rin ang ilang part-time cleaning jobs sa village kung saan ako nakatira. Isa nga sa mga naging kliyente ko ay ang matandang si Nanay Ellie. Pinoy rin ito kaya hindi naging mahirap para sa akin ang makaklose siya. Sa dami ng mga client ko bilang part-timer, siya ang madalas kong balikan. Hindi lang dahil sa malaking tip na binibigay niya, madalas pa siyang may kasamang take-home food. Isang araw tinawag ako nito para palinisan ang bahay niya. Masaya naman akong pumayag noon at agad na pumunta sa bahay niya. Doon nito ipinaliwanag sa akin na ang gusto niyang ipalinis ay ang basement. Matagal na raw itong hindi nalilinis kaya naman gusto niyang ayusin ko. Medyo alangan ako noong una dahil sa kakaiba talaga ang nararamdaman ko sa basement. Nasa labas pa lang kami ng pinto ay pakiramdam ko nagtatayuan na ang mga balahibo ko. Pero napapayag pa rin niya ako. Nakiusap kasi ito ng gusto at malaki rin ang binayad niya sa akin, kaya naman hindi ako nakatanggi. Inisip ko na lang na baka guni-guni ko lang yung mga pakiramdam ko. Pagbukas ko pa lang ng pinto, bumungad na sa akin ang alikabok at amoy ng mga lumang gamit. Nang makababa at mabuksan ang ilaw ay doon ko lang nakita ang tunay na hitsura nito. Makalat, may mga kahon, sirang muebles at sapin-saping tela sa sahig. Napapaubo rin ako sa mga nalalanghap na alikabok kahit naka-face mask naman ako. Maayos ang paglilinis ko noong unang 30 minuto. Pero hindi rin nagtagal. Nakaramdam na ako ng kakaiba. Nakikinig ako noon sa isang horror podcast habang sineseparate yung mga itatapon ng gamit at sa hindi pa nang makarinig ako ng pagsitsit. Mahina lang yun noong una, kaya naman hindi ko ito pinansin. Inakala ko na isa lamang yung sound effect sa podcast na pinapakinggan ko. Psst, John. Napatigil ako sa pag-aayos ng gamit at napatingin sa likod ko. Tinanggal ko din yung earphone ko bago tumingin sa itaas ng hagdan. Inaasahan ko na si Nanay Ellie ang siyang tumawag at sumitsit sa akin, pero hindi ko ito nakita. Napakunot ako ng noo. Hindi ko na pwedeng isipin na parte lang yon ng podcast dahil rinig na rinig ko ang pangalan ko. Ilang segundo akong nagpalinga-linga bago ako nagdesisyon na magpahinga na muna. Pinatay ko yung horror podcast na pinapakinggan ko. Inisip ko na dahil sa pakikinig ng horror ay kung ano-ano na tuloy ang naririnig ko. Naglakad ako papalapit sa table kung saan naroon ang pagkain ko na merienda ko sana ng mga oras na yon. Hinubad ko ang gloves at kinuha ang tinapay para sana kainin ito nang makarinig ako ng pagkatumba ng kung ano. Napalingon ako sa pinanggagalingan nito. Kitang-kita ko ang pag-agos ng tubig na nagmumula sa timba na siyang natumba. Napahinto ako at napatitig rito. Mabigat ang timba, kaya naman imposibleng hangin ang gumawa noon. Hindi ko alam kung dahil ba yon sa horror stories na pinapakinggan ko o dahil talagang natakot lang ako kaya nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Hindi na ako nagaksaya pa ng oras.
tumalikod na ako para sa tumakbo nang mapatid ako. Dire-diretso akong nadapa sa tapat mismo ng hagdan. Napaaray ako sa sakit at napamura. Mabilis akong tumayo bago tiningnan kung saan ako napatid. Isang manika. Luma na ito, halatang dekada na ang edad. Kulot ang buhok, nakasuot ng puting lace dress at may mga gasgas ang mukha. Pero sa kabila ng pagkasira, maayos pa naman ito. Nagtatakang pinulot ko ito. Hindi ko yun napansin noong naglilinis ako kaya naman hindi ko alam kung saan yun nanggaling. Sa totoo lang, medyo may kakaibang presensya ito. Hindi ko alam kung bakit pero para bang totoong nakatingin ang mga mata nito sa akin. Pinili kong tapusin na ang paglilinis at balikan na lang yon bukas. Hindi ko rin alam kung bakit ba pinili kong iuwi ang manika. Naisip ko na itatapon lang din naman yon ni Nanay Ellie kaya naman iuuwi ko na lang. Ipinatong ko iyon sa katabi ng TV sa may tapat ng kama ko bago nagsimulang magluto ng hapunan. Ininit ko lang noon ang ulam na padala ni Nanay Ellie habang nakikinig sa podcast. Alam kong ipinatong ko sa tabi ng TV ang manika, kaya naman nagulat ako nang paglingon ko sa kinaroroonan nito ay wala na ito roon. Nasa lamesa na ito ng kusina at nakaupo sa mesa. Tulala na nakatingin sa akin na parang binabantayan ako. Muli, nagtataka ko itong kinuha bago ibinalik sa mesa. Lumipas ang oras at natapos na rin ako sa pagluluto. Bumalik ako sa mesa para kunin ang pang-ahit ko na naroon nang muli kong makita ang manika dahilan para magtayuan ng mga balahibo ko. Nakahiga kasi ito pero yung ulo niya ay nakatingin sa direksyon ko at nakatingin sa akin ang mga mata niya. Napamura ako ng matindi at nagdesisyon na sa sala ko na lang ito ilalagay. Sayang naman maganda sana ito, ang kaso ay nangingilabot ako sa idea na parang binabantayan ako nito. Nagdesisyon akong maligo muna bago matulog. Habang nagsasabon ng katawan, nakarinig ako ng ingay. Ingay ng batang tumatawa. Noong una iniisip kong sa labas nang gagaling ang ingay at maaaring gawa ito ng kapitbahay namin na may bata. Pero noong tumagal na ang pagtawa ay napahinto na ako. Parang nanggagaling kasi yun mismo sa sala. Binilisan ko na ang paliligo para tignan kung saan nga ba nanggagaling ang boses. Yun nga lang, nang lumabas ako ay literal na huminto rin ang pagtawa. Kakamot-kamot akong papasok na sana sa kwarto nang makarinig ako ng kalabog. Nang tignan ko kung ano ang nalaglag, nakita ko ang manika. Nakatihaya ito pero yung mukha niya ay nakaharap sa akin. Muli akong nakaramdam ng kilabot. This time nakaramdam ako ng panlalamig ng batok ko. Kaya naman hindi na ako nagdalawang isip pa. Itinapon ko na ito. Sinama ko ito sa sako ng mga itatapon ko at lumabas na ng bahay. Itinapon ko ito sa trash bin bago bumalik na sa apartment para matulog. Kinabukasan bumalik ako sa bahay ni Nanay Ellie para ipagpatuloy ang trabaho ko. Sa bungad pa lang ay nakangiti na ito sa akin at nang makalapit ako ay inangkla na nito ang braso niya sa braso ko. Nagpapasalamat siya sa akin dahil nakita ko raw ang manika niya na matagal nang nawawala. Hindi ko na narinig ang iba pa nitong sinabi dahil nasa isip ko noon ang salitang manika. Manika? Alam ko tinapon ko na yun, pero bakit nakita pa rin ni Nanay Ellie? Anong nangyayari? Gusto kong isipin na ibang manika ang tinutukoy nito pero nang makapasok ako at makita ang parehong manika na itinapon ko noong gabi ay hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Literal na naistatwa ako sa pagkakatayo. Para akong binuhusan ng sobrang lamig na tubig. Paulit-ulit akong nag-isip ng mga pwedeng dahilan kung paano napunta yon sa kamay ni Nanay Ellie pero lahat ay hindi ka panipaniwala. Mabuti na lang din ay kaunti na lang ang trabaho ko ng mga araw na yon. Minadali ko talagang matapos para makauwi na at wag nang makita
ang manika. Lumipas ang mga araw at nakalimutan ko na ang nangyari. Naging abala ako sa trabaho at school kaya naman hindi na rin ako nakadalaw pa kay Nanay Ellie. Paminsan-minsan ay napapadaan ako sa bahay niya at napapatingin kung nasa labas ba ito. Pero hindi pa ulit ako nakapasok. Isang gabi nakatanggap ako ng tawag mula kay Nanay Ellie. Pinapapunta ako nito para sa ekstrang pagkain na niluto niya at gustong ibigay na lang sa akin. Pumayag ako noon dahil walking distance lang naman ang layo ng bahay niya. As usual, agad akong pinapasok ni Nanay Ellie at dumiretso kami sa kusina. Nagpaalam ito na ibabalot muna ang ulam at sinabihan akong maupo muna sa dining area. Ginawa ko naman yon. Dumiretso ako sa mesa para umupo sana pero napatigil ako. Nasa upuan kasi yung manika. Prente itong nakaupo at nakaharap pa sa akin. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinilabutan. Para kasi itong batang maliit na nakatingin sa akin. Napalunok pa ako bago sinabi sa sarili na manika lang yun kaya naman wala akong dapat ipag-alala. It's not like the doll can bite me. Umupo na lang ako sa isa sa mga upuan at tumingin sa kusina. Pinanood ko lang na magsalin ng ulam noon si Nanay Ellie nang makarinig ako ng parang gumalaw. Yun bang umayos ng upo? Literal na huminto ang mundo ko. Nanatili akong nakatingin kay Nanay, pinipilit na pakalmahin ang sarili. Pero sadya yata na gusto akong pagtripan ng kung sino. This time nakarinig ako ng sitsit. Hindi na ako nakatiis. Unti-unti kong ibinaling ang tingin ko sa manika. Prente pa rin naman itong nakaupo sa upuan niya na parang walang nangyari. Pero hindi ko maalis sa isip ko ang pagsitsit ng kung sino kaya naman nang inabot sa akin ni Nanay Ellie ang pagkain ay mabilis akong nagpasalamat at umalis na. Malamig ang simoy ng hangin nang lumabas ako ng bahay. Wala namang kakaiba pero hindi ko maalis sa isipan ko ang presensya ng manika. Sa itsura nito kanina ay parang masaya itong natatakot ako sa kanya. Hindi ko kayang sabihin iyon kay Nanay dahil baka isipin nitong baliw ako o ano. Pero hindi ko alam na yun na palang simula ng pagiging kakaiba ng Nanay Ellie na minahal ko. Sa tuwing pupunta ako sa bahay niya, lagi siyang masaya. Akala ko noong una ay masaya lang itong makita ako, pero habang tumatagal may mga bagay akong napapansin. Maliliit sa una pero kalaunan ay hindi na ganoon kadaling baliwalain. Madalas ko siyang maabutang nakaupo sa sala, kausap ang manika. Pinakantahan niya ito at pinapalitan din niya ng damit na hindi ko alam kung saan ba niya nakuha. Akala ko noong una trip lang ng matanda. Pero habang tumatagal, may mga kilos siyang hindi ko maintindihan. Minsan, natatawa siya mag-isa. Yung tawa na parang galing sa isang kwento na sila lang ng manika ang nakakaintindi. Tapos sa tuwing kakain kami, may isa pang plato sa hapag. Nakapatong sa maliit na upuan sa tabi niya. Para raw kay Ana, ang manika. Hindi ko na kinestyon. Gusto kong isipin na ganito talaga ang pagtanda. Kumakapit sa guni-guni. Hanggang sa isang araw, ginabi ako sa bahay niya. Masaya pa ako noon dahil hindi ko nakita ng buong araw ang manika kaya naman kampante ako. Marami akong nilinis, mga bintana, sahig at pati na ang lumang cabinet na may masangsang na amoy ng amag. Kaya naman hindi ko na namalaya ng oras. Pagkatapos kong magwalis ng sala, naupo ako saglit sa sofa at pinikit ang mga mata. Plano ko lang magpahinga ng ilang minuto. Pero dala na rin ng pagod, nakatulog ako. Nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw. Tahimik ang buong bahay, patay na rin ang mga ilaw. Mukhang tulog na si Nanay Ellie at nalimutan ako nitong gisingin. Tumayo ako at lumingon sa paligid.
Gusto ko sanang umalis na lang agad pero may isang bagay akong napansin. May mga bakas ng paa sa sahig ng sala. Malinaw, mabigat, buo ang hugis. Bumilis ang tibok ng puso ko habang nakatingin sa sukat nito. Hindi ito paa ni Nanay Ellie at lalong hindi pang lalaki ang mga yon. Mga bakas ito ng isang bata. Isang maliit na sapatos ng bata. Tumayo ang balahibo ko at nakaramdam ako ng kilabot. Sa tuwing tinitingnan ko ang mga marka, tila ba may direksyon ito. Mula sa likod ng bahay papunta sa hagdan, paikot sa mesa at huminto sa harapan ko. Dahan-dahan akong lumingon sa pwesto kung saan palaging nakaupo ang manika. Wala siya doon. Lumamig ang hangin, bigla na lang sumikip ang dibdib ko. Hindi ako makahinga. Nanginginig ang mga kamay na napahawak ako sa dulo ng t-shirt kong suot. Gusto kong isiping baka nadulas lang ang manika o inilipat ni Nanay Ellie. Pero hindi ko siya narinig na bumangon at imposible naman na mangyaring pinalakad niya ito bago iligpit. Hinaplos ko ang batok ko para pakalmahin ang sarili. Lumakad ako dahan-dahan papunta sa kusina. Binubuksan ang ilaw sa bawat dinadaanan ko pero wala pa rin. Tahimik. Walang kahit anong tunog. Hindi aircon, hindi electric fan. Parang nakahinto ang buong bahay. Pagdating ko sa kusina, nakita ko na ang manika. Nakaupo siya sa lamesa. Nakatagilid ang ulo niya, parang nakatitig sa akin. May kutsara sa tabi niya at bakas pa ang kaunting kanin sa platong para sa kanya. Lalapitan ko na sana ito nang may tumawag sa pangalan ko. Napalingon ako. Si Nanay Ellie, gising na pala siya, nakatayo sa may hagdan. Nakasuot pa rin siya ng duster pero magulo ang buhok at dilat na dilat ang mga mata. Tinanong ako nito kung ano ang ginagawa ko. Natataranta naman akong tinignan ang paligid sa pag-aalala na magagalit ito sa mga bakas ng paa na nasa sahig. Pero nagulat ako nang makita na wala na ang mga ito. Mas lalo akong kinilabutan. Naistatwa ako sa pagkakatayo kaya hindi ko na napansin na nakalapit na pala siya. Dinaanan ako nito at lumapit sa manika. Dinampot niya yon at humingi ng pasensya na hindi niya ako nagising kanina. Hindi ako nakakipo. Halos mahimatay na ako sa sobrang kaba. Pag-uwi ko sa apartment, hindi ako agad nakatulog. Habang nakahiga ako sa kama ko, hindi ko mapigilan na i-replay ang eksena sa utak ko. Lalong-lalo na ang mga mata ng manika. Tila ba nakatingin? Sumusunod. Mula noon, naging madalang ang punta ko kay Nanay Ellie. Pinilit kong umiwas kahit tumatawag pa ito ay nagdadahilan ako. Gusto ko mang kasing sabihin, hindi ko magawa. Hindi ko alam kung paano sisimulan, kahit anong isipin ko, kahit ilang ulit kong balikan sa isip ang mga nangyari. Wala pa ring lohikal na paliwanag. Kaya nagpanggap na lang ako na wala akong alam. Pero kahit wala ako sa bahay ni Nanay Ellie, ramdam ko ang kaba na parang may nakatingin sa akin. Parang may nagbabantay. Minsan din ay nakakarinig ako ng pagtawa ng bata na kapag hinahanap ko kung saan nanggagaling, ay nawawala. May kakaibang lamig din akong nararamdaman sa mesa kung saan ko unang nilapag ang manika at hindi ko alam kung paranoid lang ba ako, pero kapag naaalimpungatan ako sa madaling araw, tila ba nakikita ko ang manika sa tabi ng TV. Nakatingin sa akin at binabantayan ako. Lumipas rin ang ilang araw at pumayag na akong maglinis ulit sa bahay ni Nanay Ellie. Kinulang kasi noon ang budget ko. Katulad ng mga unang pagpunta ko sa bahay niya, nakikipagkwentuhan muna ako sa kanya. Pero sa likod ng lahat ng iyon, lihim kong inoobserbahan ang manika.
Mula noong gabing yun, hindi ko na siya tinitingnan ng matagal. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil natatakot ako sa makikita ko. Pero kahit hindi ko sa direktang tinititigan, ramdam ko ang mga mata niya sa akin. Kahit saan ako pumwesto sa bahay, sa sala, kusina o kahit sa labas ng bintana habang nagwawalis ng bakuran, palagi kong naiisip. Tinitingnan niya ako. Noong una, pinipilit kong isipin na paranoia lang yun, katulad ng kapag nasa bahay ako. Siguro dahil puyat ako. Siguro dahil nasobrahan ako ng panonood ng horror sa gabi. Pero habang lumilipas ang mga araw, mas lumalalim ang pakiramdam ko na hindi lang ako ang gumagalaw sa loob ng bahay. May isang beses habang nililinis ko ang ilalim ng cabinet na palingon ako sa likod dahil parang may gumalaw sa gilid ng paningin ko. Wala akong nakita, pero nang bumalik ang paningin ko sa pwesto ng manika, doon na ako kinilabutan. Noong umaga, sigurado akong nakaharap siya sa bintana, gaya ng dati. Pero noong mga oras na yun, nakatingin na siya sa akin. Hindi lang basta nakatingin, tila ba sinusundan ako ng mga mata niya. Nilapitan ko siya. Maingat kong inayos ang katawan niya at tinutok muli sa bintana. Pero nang bumalik ako sa trabaho at muli itong lingunin makalipas ang ilang sandali, bumalik ang ulo niya sa dati, nakatingin sa direksyon ko. Paulit-ulit itong nangyari sa mga sumunod na araw. Tuwing pipilitin kong iwasan siya, mas lalo ko siyang nararamdaman. Minsan habang naglalaba ako sa labas, tila may matang sumusunod mula sa loob ng bahay. Minsan habang nakayuko ako sa kusina, parang may maliit na aninong dumadaan sa likod ko. At si Nanay Ellie, para bang hindi niya napapansin. Patuloy pa rin siya sa pag-aalaga sa manika. Kinakausap ito na para bang buhay. Hahainan ng pagkain na para bang talagang anak na niya ito. Isang araw hindi ko na napigilan ang sarili ko. Tinanong ko siya kung may napapansin ba siyang kakaiba kay Ana. Ngumiti lang ito at sinabing nag-e-enjoy lang daw siyang alagaan ang manika dahil para itong bata. Hindi naman na ako nakasagot. Maghapon na ang manika ang laman ng utak ko kaya naman hindi nakataka-taka na pag-uwi ko ng araw na yun sinundan ako nito sa panaginip. Sa panaginip ko nasa loob pa rin ako ng bahay ni Nanay Ellie. Madilim, walang ilaw at tanging tunog ng mumunting yabag ang naririnig ko. Nagsimula akong maglakad habang tinitignan ang paligid hanggang sa isang iglap. Lumiwanag ito at doon ko lang nakita ang sala na puro sapot ng gagamba. Sa gitna ay naroon ang isang upuan kung saan nakaupo ang manika at nakatingin sa akin. Pero iba na ang mukha niya. Wala na ang gasgas nito sa mukha. Makinis na ulit ito at nakangiti siya sa akin. Hindi ngiti ng bata, kundi ngiti ng isang multong mapaglaro. Isang Sabado ng umaga naisipan kong sumama sa jogging ng ilang estudyanteng naging kakilala ko mula sa university. Hindi naman ako madalas sumama sa mga ganito pero naisip kong makakabuti ring mailayo ko muna ang isip ko mula sa bahay ni Nanay Ellie at sa manika. Maganda ang panahon. Maaga pa lang ay marami na ring tao sa parke. Habang tumatakbo kami, nagkikwentuhan kami tungkol sa mga klase, professors at part-time jobs. May isa sa mga kasama namin roon ang katulad ko ay nakatira sa apartment, kaya hindi nakatakataka kung kakilala niya si Nanay Ellie. Pero nagulat pa rin ako sa ikinwento nito. Tinanong ako nito kung na kay Nanay Ellie pa rin ba raw yung weird na manika. Hindi naman ako nagkomento at tumango lang. Niyakap naman ito ang sarili na parabang kinikilabutan siya kaya naman napatanong na ang isa sa mga tropa namin
na si Mia. Tinanong nito kung ano ba raw ang ibig sabihin ng kasama namin sa sinabi nitong weird na manika. Tumingin muna sa paligid ang kasama namin bago ito nagkwento. Minsan daw siyang napadaan sa bahay ni Nanay Ellie dahil sa work niya as delivery boy. Nakita ron niyang nasa labas ang manika. Noong una, nakaharap lang ito sa loob ng bahay. Nasa may ilalim ng screen door, parang walang buhay. Pero nung lumingon siya ulit, nakatingin na ito sa kanya. Like dead stare. Sobrang unsettling daw ng pakiramdam kaya halos kilabutan siya sa nangyari. Ilang segundo lang daw siyang tumingin sa ibang direksyon kaya naman imposibleng may gumalaw agad ng manika roon. Tahimik akong nag-jogging ng ilang metro bago nakasagot. Sinabi ko na baka dahil lang sa pagod kaya niya nakita ang ganoong sitwasyon. Pinilit kong hindi mag-react at sabihin na pati ako ay may karanasan sa manika dahil baka pati si Nanay Ellie ay katakutan ito. Pinilit kong hindi mag-react at sabihin na pati ako ay may karanasan sa manika dahil baka pati si Nanay Ellie ay katakutan nito. Sabay kaming natahimik. Narinig ko ang mahinang tawa ni Mia. Sinabi nito na creepy naman daw talaga si Nanay Ellie dahil walang normal na tawang kumakausap sa manika. Akala ko'y sekreto lamang yun pero halos lahat pala kami sa village nakikita ang nangyayari kay Nanay Ellie. Hindi ko alam kung bakit pero nasaktan ako sa sinabi niya. Oo, alam kong may kakaiba kay Nanay Ellie pero hindi ko siya maituturing na baliw. Malungkot siya, mag-isa at kung totoo ngang may kung anong presensya ang manika, hindi niya iyon kasalanan. Pagka-uwi ko sa apartment, hindi ko matanggal sa isip ko ang sinabi ng kasama. Hindi lang pala ako ang nakakaramdam ng presensya ng manika. Ibig sabihin, hindi lang ako ang pinagmamasdan nito. Pilit kong inaliw ang sarili. Nanonood ako ng series, kumain ng ramen, nakinig ng music. Pero habang lumalalim ang gabi, lalo lang akong kinukuyom ng takot. Sa loob-loob ko, gusto ko nang putulin ang koneksyon ko sa bahay na yon. Pero may parte rin sa akin na natatakot kung bigla ko na lang iiwan si Nanay Ellie. May edad na siya at sa totoo lang, naging mabuti siya sa akin. Hindi ko siya kayang pabayaan basta-basta. Kinabukasan bumalik ako sa bahay niya. Tahimik ang paligid. Walang ibang tao sa kalsada. Paglapit ko sa gate, agad akong kinabahan. Nandoon na naman ng manika, nakaupo sa silyang kahoy. Nakaharap sa akin. Hindi tulad ng dati na madalas itong nakapwesto sa loob, ngayon ay tila sinadya itong ilagay sa labas. Napatingin ako sa paligid, baka naroon si Nanay Ellie. Huminga ako ng malalim, pinilit kong maging kalmado. Tinawag ko si Nanay mula sa labas. Maya-maya lang bumukas ang pinto. Lumabas si Nanay Ellie. Nakangiti pero may lungkot sa mga mata. Niyaya ako nito na pumasok at simulan na ang trabaho ko. Bago pa ako makapasok, napalingon ako muli sa manika. Hindi naman ito gumalaw sa pwesto pero pakiramdam ko ay masaya itong makita ako. Sinabunutan ko ang sarili. Inisip ko na imahinasyon ko lang yun at pagod lang ako. Noong hapon ay dumating yung isa sa mga nurse ni Nanay Ellie. Ito yung personal nurse niya na pumupunta sa bahay niya para i-check siya. Ilang beses ko na rin itong nakita at nakausap kaya naman hindi na ako nagtaka noong lapitan ako nito para kausapin. Itinigil ko noon ang paglilinis sa pag-aakalang kakamustahin lang ako nito pero nagulat ako noon nang magtanong siya kung saan ba raw namin nakuha yung manika sa labas. Hindi ako agad nakasagot. Ilang segundo akong tumitig sa manika na noon ay nakatingin sa direksyon namin bago sabihin na nakuha yun ni Nanay Ellie sa basement niya. Tumahimik noon si Nurse Mila.
Ngumiti ito ng alanganin bago sinabihan akong mag-ingat at mauuna na siyang umuwi. Takang-taka ako na sinundan ito ng tingin. Hindi ko maisip kung naiilang ba siya sa manika o katulad ko ay nararamdaman niya na may kakaiba rito. Kinilabutan tuloy ako kaya naman sobrang bilis kong natapos ang gawain. Halos hindi na ako nagpahinga. Pagkatapos kong maglinis, nagpaalam ako. Sa paglabas ko, nandoon pa rin ang manika pero ngayon ay nakaharap na sa kanan. Hindi na sa pinto. Hindi rin sa akin. Kundi sa daan. Parang may hinihintay o sinusundan at habang naglalakad ako pauwi, pakiramdam ko, hindi ako nag-iisa. Mas lalong naging palaisipan sa akin ang mga nangyayari. Sa bawat segundo bumabalik sa isipan ko ang itsura ng manika. Nakaupo sa lumang silya, nakatingin sa akin na parabang alam ang bawat galaw ko. Bawat iniisip ko. Idagdag pa ang sinabi ni Nurse Mila na talagang nagbigay ng kuryosidad sa akin. Pakiramdam ko ay may kakaiba rin siyang napansin sa manika na hindi rin niya masabi. Kaya't napagdesisyonan kong hindi na bumalik. Hindi ko na kinuha ang susunod na schedule. Hindi ko na tinanggap ang bayad na ipapadala pa raw niya. Gusto kong putulin ang koneksyon, kalimutan ang lahat. Pero parang ayaw akong lubayan ng dilim na iniwan ko noon. Nagsimula ito sa simpleng ingay. Parang may kaluskos sa labas ng apartment ko tuwing hating gabi. Akala ko pusa lang o lasing. Pero paulit-ulit tuwing 2:00 ng madaling araw. Minsan parang may mahihinang yabag sa mismong hagdan ng building. Parang may nakatayo sa tapat ng pinto ko. Isang gabi paglabas ko sa banyo ng universidad, nakita ko ang bakas ng basang paa sa sahig. Parang paa ng bata. Walang ibang tao noon, ako lang ang naroon. Nanginginig ang kamay kong binuksan ang gripo para hugasan ang mukha ko. Ayaw kong maniwala, hindi pwedeng totoo ito, siguro guni-guni lang. Pero iba ang nangyari kinabukasan. May nakita akong kaparehong bakas sa labas ng apartment ko, sa mismong pintuan. Basa, parang mula sa ulan, kahit hindi naman umulan. Simula noon, gabi-gabi ko na siyang nararamdaman. Isang presensya, isang malamig na simoy ng hangin na dumaraan sa bato ko tuwing pupunta ako sa kusina. Isang aninong gumuguhit sa gilid ng paningin ko na kapag tinignan ko ay wala naman. Pero alam kong nandoon siya. Minsan magigising ako sa ingay ng pagbukas ng aparador at ang pagsara nito. Minsan ay makikita ko pa ang manika. Ang parehong manika na iniwan ko sa bahay ni Nanay Ellie. Kapag tatayo ako sa kama at titignan ito ay nawawala naman. Parang guni-guni ko lang. Doon na ako kinilabutan ng gusto at na-realize na hindi ako nito titigilan kahit umalis ako sa bahay ng matanda. Paulit-ulit akong nagdasal noon, umaasa na baka may makatulong sa akin. Pero nananatili ang malamig na presensya sa paligid. Ramdam ko ang pagtaas ng mga balahibo ko sa katawan habang pilit na hinahanap kung saan ba nanggagaling ang boses na kanina pa tumatawag. Akala ko noon ay mababaliw na ako hanggang sa bigla na lang may tumawag sa akin isang gabi. Hindi ko agad nasagot ang tawag. Nakita ko lang ang pangalan sa screen. Nanay Ellie. Ang pangalan pa lang parang malamig na hangin ang dumaan sa batok ko. Pinanood ko lang muna ang pagblink ng ilaw ng cellphone ko at nag-aalangan kung sasagutin ba o hindi. Pero ilang segundo lang tumunog ulit. Ngayon ibang numero na. Sinagot ko ito. Isa yung nurse sa ospital at sinabi sa akin na nasa emergency room daw ang matanda. Nahilo daw kasi ito at nahulog sa hagdan.
Isa daw ako sa main contact nito kaya naman ako ang tinawagan nila. Tinanong ako ng nurse kung makakapunta ba ako sa ospital. Hindi ko alam kung awa ba o takot ang pumilit sa akin para sumagot. Pero sa huli, pumayag din ako sa gusto nito. Pagdating ko sa ospital, nakita ko agad si Nanay Ellie. Nakahiga sa kama, may benda sa noo at may pasa sa gilid ng mukha. Payat na siya noon, pero ngayon parang naging mas payat siya. Tahimik siyang natutulog habang inaasikaso ng mga nurse ang IV sa braso niya. Si Nurse Mila ang nakausap ko at katulad ko ay nag-aalala rin ito kay Nanay Ellie. Pero wala kaming magawa. Sa huli, inabutan lang ako ni Nurse Mila ng notebook na may lamang contact number ng pamilya ni Nanay. Habang hinihintay ko siyang magising, pilit kong tinawagan ang mga numero na nakalagay sa notebook. Sabi ni Mila may ilang lumang kontak sa luma nitong cellphone pero lahat ng tinatawagan ko out of coverage. Hindi kilala o di na aktibo. Isa-isa kong tinext. Wala ni isa ang sumagot. Nang magising si Nanay Ellie, nanginginig ang boses niya at agad niyang hinawakan ang kamay ko. Mahigpit na parabang may hahatak sa kanya palayo kung bibitaw siya. Sinabi nitong gusto niyang kunin ko si Ana sa bahay. Hindi pa raw kasi ito kumakain kaya naman tiyak na gutom na ito. Inilabutan ako. Ibang klaseng panginig ang dumaan sa katawan ko. Hindi lang basta takot, kundi paranoia. Ano ang ibig niyang sabihin na gutom? Manika lang yun, di ba? Nagpumilit siyang bumangon. Niyakap niya ang sarili niyang dibdib na parabang nilalamig o tinatakot ng kung anong hindi ko nakikita. Sinubukan siyang pakalmahin ng nurse pero tumatanggi siya. Humihiyaw siya na kailangan raw mabalik agad ang manika sa kanya. Pilit siyang inaawat pero malakas pa rin siya sa kabila ng katawan niyang nanghihina. Sa huli, pinilit na lang siyang saksakan ng pampakalma. Umungol siya. Kumikislot habang tinuturukan. Hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng malay. Naiwan akong nakatulala. Nakaupo ako sa gilid ng kama niya habang humihinga siya ng malalim. May lungkot sa loob ko. Awa, pero mas nangingibabaw ang tanong. Bakit ganun na lang kahalaga ang manikang yon? Gabi na nang makapagdesisyon akong umuwi sandali sa apartment para kumuha ng damit, charger at ilang gamit. Alam kong baka matagalan pa siya sa ospital at ayokong iwan siyang mag-isa ng matagal. Inisip ko rin ang mga kailangan kong kunin sa bahay ni Nanay Ellie para sa kanya, kaya naman matapos akong mag-impake ng gamit ko ay dumiretso na ako sa saradong bahay ng matanda. Wala naman kaso sa akin yon dahil nasa akin ang susi ng bahay. Pagdating ko sa bahay niya, madilim, tahimik, pero may kakaiba. Hindi ko maipaliwanag. Parang may ibang presensya. Isang bagay na alam mong may nakatingin sa iyo kahit mag-isa ka lang. Pumasok ako, kumuha ng gamit. Nagmadaling ilagay sa bag ang mga kailangan. Pero may naramdaman akong malamig na hangin mula sa kwarto. Nang silipin ko, walang bukas na bintana. Wala ring electric fan. Binaliwala ko ang takot at inisip ko na lang na pagod lang yun. Pagbalik ko sa ospital, tila natuwa si Nanay Ellie. Nakatitig siya sa akin habang binubuksan ko ang bag para ilabas ang mga gamit. At doon ko siya nakita. Ang manika. Nakaupo siya sa loob ng bag ko. Nakatiklop ang mga paa. Ang damit niya may bahid ng alikabok. Pero malinis ang mukha niya. Parang bagong ligo. Parang nakagiti pa nga. Kaya napaatras ako. Hindi ko siya dinala. Siguradong sigurado ako na hindi ko na siya muling nilapitan buhat nang umalis ako sa bahay ni Nanay. So, ano? Nagpasalamat sa akin si Nanay noon
Tiningnan niya ako na para bang hindi ako lang ang kausap niya. Para bang kausap din niya ang manika. Masaya ito na ibinalik ko ang manika sa kanya at kahit sinabi kong hindi ko ito dinala ay tila ba hindi ito naniniwala. Ngumiti lang siya pero sa ngiting yun may halong lungkot at pagod. Parang isang magulang na muling nakasama ang anak. Di ko tuloy alam kung magagalit ako, matatakot o maaawa. Pilit kong iniisip na baka nakaligtaan ko lang talaga ang manika. Baka sa pagmamadali ko sa kalituhan ng mga nangyari, ay naisama ko ito nang hindi ko namalayan. Baka nalaglag sa bag, napulot ng kung sino at ibinalik sa akin. Pero habang tumatagal, mas lalong hindi ko ito kayang paniwalaan. Iba ang pakiramdam ko simula nang bumalik ang manika sa buhay ko. Hindi lang basta kaba o pagod, parang may iba na namang presensya sa paligid ko lagi. Lalo na kapag gabi. Kapag tahimik na ang mundo at ako lang ang gising, doon ko nararamdaman ang bigat ng mga matang tila hindi naaalis sa akin. Nakahiga ako sa hospital bench, nakapikit at pilit na humihinga ng malalim para kumalma. Pero sa mismong gilid ng paningin ko nakita ko ang manika na nakaupo sa upuan. Sa tapat ko. Ilang minuto ang lumipas bago ko napansin na may mabilis na dumaan sa gilid ko. Napalingon ako agad pero pagtingin ko sa upuan na kinalalagyan ng manika, wala na siya. Hinanap ko pa ito sa ilalim ng upuan pero wala. Hindi na ako nakatulog ng gabing yon at tila ba mas lumala pa ang mga kakaibang nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung pinagtitripan ba ako nito o ano. Kapag may kailangan akong gamit, ballpen, ID o charger, tila nawawala ito. Iikot ako, bubuksan ang lahat ng bulsa, lalagyan at drawer, pero hindi ko ito mahahanap. Tapos kapag hindi ko na ito kailangan, bigla na lang itong lilitaw sa mesa ko. Parang may nanunukso. Minsan naiwan ko ang susi ng apartment. Hindi ko maalala kung saan ko ito nilagay. Buong araw akong naglakad-lakad pa uwi. Kinabahan at halos tawagan ko na ang locksmith. Pero pagdating ko sa pintuan, nandoon ang susi. Nakasabit mismo sa door handle na parang sinadyang makita ko ito kaagad. Pilit kong binibigyang lohika ang mga nangyayari. Baka stress lang. Baka pagod ako. Pero parang may isip ang mga bagay-bagay sa paligid ko. Parang may nilalang sa tabi ko na gustong iparating sa akin na naroon lamang siya. Nagsimula na rin akong mapansin ng mga nurse sa ospital. Paulit-ulit nila akong sinasabihan na huwag maingay sa gabi na may mga pasyenteng naiistorbo. Pero tahimik lang naman ako. Nagbabasa lang o nakikinig ng musika sa earphones. Wala akong ginagawa. Minsan bigla raw akong humahalakhak ng malakas sa hallway. Pero alam kong hindi ako yon. Maging si Nurse Mila ilang beses na akong tinanong kung ano ba ang nangyayari. Pero wala akong maisagot dito. Ang mas nakakakaba pa ay hindi lang ako ang nakaka-experience nito. Maging ang kaibigan ko naka-FaceTime ko isang araw ay napatigil sa pagsasalita. Tinanong ako kung sino raw yung batang tumakbo sa likod ko. Napakunot ako ng noo at tumingin sa likod ko. Iniisip kong, mayroon bang batang dumaan? Pero wala naman. Tahimik din ang hallway at maging ang kwarto ko ay tahimik din dahil tulog ng mga oras na yon si Nanay Ellie. Pero pinagpilitan ito ng kaibigan ko at sinabing may nakita raw talaga siya. Nakarinig pa nga raw siya ng pagtawa. Ngumiti ako pero hindi ako natawa. Hindi ko na kailangang itanong kung anong tawa ang narinig niya. Matagal ko nang naririnig ang tawang yun. Mahina, paikot-ikot, parang huni ng alon sa loob ng tenga ko. Hindi ko na rin mabilang kung ilang beses akong napatigil sa kalsada
sa CR, sa opisina dahil maririnig ko ang huni ng bata. Isang masayang tawa na hindi ko kilala. Sa huli na pagpasyahan kong ikwento ito kay Nanay Ellie. Dumalaw ako rito isang hapon pagkatapos ng klase ko. Naabutan ko siyang nakaupo sa kama, may blanket sa tuhod at hawak ang maliit na rosaryo. Nang sabihin ko sa kanya ang lahat ang nararamdaman ko, ang mga nawawalang gamit, ang tawa ng batang naririnig ng iba, ang mga pagsita ng mga nurse, hindi siya agad nagsalita. Tahimik lang siya, nakatingin sa sahig, hanggang sa dahan-dahan siyang napaluha. Doon niya inamin sa akin na ang manikang si Ana ay manika ng anak niyang namatay na si Andrea. Namatay ito nung 6 na taon gulang pa lang siya. Nabangga ng sasakyan sa tapat mismo ng bahay nila habang naglalakad kasama ang manika nito. Nanigas ang batok ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig habang nagpapatuloy pa rin sa pagkikwento noon si Nanay Ellie. Nang ilibing na nila si Andrea, pinilit nilang isama ang manika sa kabaong nito. Pero kahit ilang beses nilang subukan, lagi itong nawawala. Bumabalik ito sa bahay. Laging nasa kama niya. Hanggang sa hindi na pinilit pang ilibing ni Nanay Ellie ang manika. Tinago na lang niya ito bilang alaala sa namayapang anak. Tumahimik kami pareho. Pinipilit kong unawain ang kabuuan ng mga salitang yon. Ang bigat sa dibdib ko ay tila kasing bigat ng bato. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa lungkot. Isang batang maagang namatay at isang matandang naulila ng anak. Tumayo ako. Iniwan ng matanda sa kanyang kama at hinayaan siyang ipagpatuloy ang pagdadasal. Sa isip ko ay nabuo isang plano. Matagal kong pinag-isipan yon. Habang nagpapahinga si Nanay Ellie, habang nilalaro ng hangin ang kurtina ng kwarto, habang muli kong naramdaman ang malamig at matalim na titig ni Ana, isa lang ang pumasok sa isip ko. Siya ang may kagagawan nito. Hindi ko alam kung bakit niya ginagamit ang manika at nagpaparamdam sa akin, pero isa lang ang alam ko. Hindi ito natural. At ngayong alam ko na ang kwento ni Nanay Ellie na anak niya ang orihinal na may-ari ng manika, lalong nabuo sa akin ang isang desisyon. Kailangan ko nang tapusin ito. Hindi ko masabi sa matanda, hindi ko kayang dagdagan pa ang lungkot sa mukha niyang araw-araw nang kinakalawang sa pangungulila. Kaya't noong gabi ring yun, matapos siyang makatulog dahil sa gamot, dahan-dahan kong kinuha ang manika mula sa ilalim ng kanyang unan. Nakatingin ito sa akin. Malalim, walang emosyon, pero may bigat sa tingin nito na parabang alam niya ang iniisip ko. Lumabas ako ng kwarto at dumiretso sa likod ng ospital, sa lugar kung saan tinatapon ang mga sirang upuan, kahon ng gamit at mga panglinis. Madilim, walang ilaw kundi ang kaunting sinag ng buwan na sumisilip mula sa ulap. Huminga ako ng malalim. May dala akong lighter, pati ang lumang blanket na gagamitin sana ni Nanay Ellie sa gabi. Ginawa kong pantakip para mas mabilis masunog ang manika. Inalapag ko siya sa lupa. Binuhusan ng kaunting alkohol na nakuha ko sa janitor's closet. Tinapunan ko ng tingin ang paligid. Tahimik, kaya naman napabuntong hininga ako. Kinuha ko ang lighter, nilapit sa tela at handa na sanang sunugin ito nang bigla siyang kumilos. Parang isang kidlat na tumalon ng manika mula sa lupa. At bago pa man ako makaiwas, nakapulupot na ang kanyang mga bisig sa leeg ko. Sinakal niya ako.
Napaatras ako at natumba sa lupa habang pilit siyang tinatanggal mula sa leeg ko. Maliit lang siya pero parang bakal ang bisig niya. Ang mga daliri niyang gawa sa tela at sinulid ay tila naging matitigas na kawad na sumusupil sa bawat hininga ko. Sinubukan kong sumigaw pero walang lumalabas. Nanginginig na ako noon at namumugto na ang mga mata ko. Nanlalamig na rin ang kamay ko, pilit kong tinatanggal ang mahigpit niyang yakap pero parang lalong lumalalim ang pagbaon ng tela niya sa balat ko. Ang mga mata niyang salamin ay nakatutok lang sa akin. Walang galaw, walang emosyon, pero alam kong galit siya. Nagpambuno kami. Pinagsusuntok ko siya, pinilit kong hampasin sa poste, pilit na inilalayo mula sa leeg ko. Pero hindi siya bumibitaw. Parang siya pa ang lalaking may lakas ng halimaw, pero para siyang galit na animo ayaw palampasin ang pagkakataon. Hanggang sa tila ba sumuko na ang katawan ko at hinayaan na lang siyang sakalin ako. Kala ko noon ay mamamatay na ako pero nang nagsisimula ng manlabo ang paningin ko ay bigla na lang may isang tao na siyang nagpahiwalay sa amin. Tumalon ito at hinatak ang manika palayo. Gumulong ako sa lupa, sumingha, pilit inaabot ang sariling hininga. Pagtingin ko, nakita ko ang nurse na si Mila. Nakatayo ito ng ilang hakbang ang layo sa akin. Hawak niya ngayon ang manika sa isang kamay. Mariin ang pagkakakapit at galit ang mga mata. Hindi ako makapagsalita agad. Nanginginig ang mga kamay ko habang sinasalat ang leeg kong namamaga. Tumingin siya sa manika at ang manika ay tila nanlalaban pa rin kahit nakapulupot lang siya sa bisig nito. Hindi ito laruan. Isa siyang sisidlan ng kaluluwa ng bata na nasaktan, na nilamon ng galit at pagkakalimot. Lumapit siya sa akin at inalalayan akong tumayo. Hawak pa rin niya ang manika pero ngayon ay parang tahimik na ito. Wala na ang lakas, ang galit. Para bang alam nitong natalo siya sa gabing ito. Naglakad papalapit sa malapit na basurahan si Mila. Naghanap siya ng panali at sinimulan na ang magdasal ng Latin. Hindi ko alam kung anong nangyayari kaya naman nakatayo lang ako roon. Pinapanood ang ginagawa ng nurse. Iniisip ko noon na tapos na at maaari na akong magpahinga. Pero sa huling sulyap ko sa manika habang inilalagay ito ng nurse sa isang sako at mahigpit na tinatali, muling sumagi sa akin ang tanong. Tapos na nga ba? Dahil sa mata ng isang nilalang na hindi dapat mabuhay pa sa mundong ito, ang pagtatapos ay simula lang ng panibagong kwento. Hindi ko na tinanong pa si Nurse Mila kung paano niya nalaman kung nasaan ako ng mga oras na yon. Ni hindi rin niya ipinaliwanag. Para bang pareho kaming alam na hindi na kailangang sabihin. Sa tahimik niyang kilos at sa paraan ng paghawak niya sa manika, alam ko, matagal na niya itong alam. Siguro mas matagal pa kaysa sa akin. Tahimik kaming tumayo sa likod ng ospital habang nakatitig sa sako kung nasaan ang manika. Pareho kaming walang imik hanggang sa bigla na lang kaming nakarinig ng pag-iyak. Isang munting iyak ang pumuno sa lugar. Mahina, paungol, parang batang paslit na nawawala. Napahinto kami, nagkatinginan. Hindi ito galing sa ospital mismo. Masyadong malapit. Naglakad kami at sinundan kung saan nanggagaling ang pag-iyak. Dahan-dahan,
Tila inaakay ng malamig na hangin papunta sa isang sulok ng pasilyo, malapit sa lupa at bihirang gamitin na stairwell. Paglapit namin biglang bumigat ang paligid. Parang may biglang sumara sa mundo. Tumigil ang oras. At doon sa paanan ng hagdanan, nakita namin siya. Isang batang babae, 6 na taong gulang siguro, nakasuot ng puting bestida na parang luma na. May mga mansa ng lupa sa laylayan. Nakaupo siya, nakatalikod at umiiyak. Nang marinig niya ang mga yabag namin, dahan-dahan siyang lumingon. Maputla ang mukha niya. Mapungay ang mata, pero sa kabila ng lamig ng hitsura niya, hindi ko maitanggi ang awa na agad kong naramdaman. Hindi siya mukhang masama. Hindi siya mukhang multo na gustong manakit. Mukha siyang bata lang. Tinanong ng nurse ang pangalan ng bata at nagpakilala ito bilang Andrea. Napaatras ako. Anak ni Nanay Ellie. Ngumiti ang bata bago tumingin sa akin. Nang magtagpo ang mga mata namin ay nagpatuloy ito sa pag-iyak. Sinabihan ako nitong hayaan na siyang makasama ang nanay niya dahil matagal na itong malungkot at bilang anak, ayaw niyang nalulungkot ang nanay niya. Ayon dito, simula nang nawala siya ay hindi nang ngumiti ang matanda. Lagi na itong umiiyak, lalo na paggabi. Kaya naman malaki ang pagpapasalamat niya at nakuha ko si Ana. Naisipan niyang gamitin ang manika para muling makasama at mabantayan ang nanay. Napatigil ako. Ang matagal na presensya ng manika, ang hindi maipaliwanag na mga kilos nito, ang mga gumagalaw na bagay, ang mga tawa ng bata. Lahat pala yun ay bahagi ng pagsisikap ng isang anak na hindi kayang iwan ang ina. Napatingin ako sa nurse. Sa wakas, naintindihan ko na ang pinanggagalingan ng lahat. Hindi galit, hindi sumpa, kalungkutan, pag-ibig ng anak na hindi matanggap ang kanyang kamatayan. Pero kahit ano pang sabihin ni Andre, alam namin na hindi na siya pwedeng manatili sa mundong ibabaw dahil patay na siya. Kaya naman kinumbinsi ni Mila na hindi na siya dapat manatili pa dahil mas lalo lang masasaktan ang nanay niya kung iisipin ito na maging ang anak niyang patay na ay hindi makatawid dahil inaalala siya. Tumahimik si Andrea, tila nag-iisip. Pero kung aalis ako, sino na lang ang kasama niya? Napatingin sa akin ang bata na parabang naghihintay ng sagot ko. Kaya naman lumuhod ako sa tapat niya. Sinabi ko rito na ako ang magiging kasama ng nanay niya. Kahit kailan ay hindi na muling mag-iisa pa ito. Tumingala siya sa akin. Sa unang pagkakataon, ngumiti siya. Malungkot, pero may kapayapaan. Isang ihip ng malamig na hangin ang dumaan sa koridor. At bago pa ako makapagsalita ulit, nawala na si Andrea. Naiwan lang ang katahimikan. Napatingin kami sa isa't isa ni Mila. Wala kaming kahit anong reaksyon. Hindi na rin kailangan. Tahimik kaming bumalik sa kwarto ni Nanay Ellie. Parang nawala na ang bigat sa paligid. Wala na ang presensya ng manika. Wala na ang malamig na hangin parang laging nakasunod. Tila sa unang pagkakataon totoong payapa na ang gabi. Naupo ako sa tabi ng kama niya. Akala ko ay ang unang hahanapin nito ay ang manika niya. Pero nagulat ako nang ngumiti lang ito at nagsimulang magkwento. Sinabi nito na napaninginipan niya si Andrea. Kumakaway sa kanya mula sa malayo. Masaya na raw ito.
Napayuko ako bago sabihin na this time ay gusto ko nang maging regular sa kanya. Gusto ko na kapag kailangan niya ako ay naroon ako na siya namang nagpangiti rito. Parang may gumaan sa mukha niya. Parang nabawasan ang bigat na dinadala niya. Ngumiti siya ng mas malaki ngayon. Pilit man, pero totoo. Sa gilid ng mata ko sa tabi ng bintana may nakita akong munting liwanag. Saglit lang yun, isang iglap, at nawala. Pero alam ko kung ano yun. Si Andrea. At sa paraang hindi na niya kailangang magsalita, alam kong pumayag siya. Dahil hindi na niya kailangang bantayan si Nanay Ellie ng mag-isa. Ako na ang bahala. Simula noon, naging mas magaan ang lahat. Ipinagpatuloy ko ang part-time ko sa cafe pero imbes na lisanin si Nanay Ellie, inalagaan ko siya. Tinulungan ko siyang bumangon, literal at emosyonal. Tinulungan ko siyang matutong ngumiti muli kahit may kirot pa rin sa puso. Madalas kaming magkwentuhan, minsan tahimik lang, pero hindi na siya nag-iisa. At sa bawat araw na lumilipas, unti-unting naramdaman ko ring nagbabago ako. Mas naging bukas ang puso ko. Mas naging malinaw sa akin kung gaano kahalaga ang mga taong naiwan na sila rin ay mga multo. Pero multong humihinga pa, naghihintay ng yakap, ng kausap, ng kasama. Minsan sa gabi habang natutulog si Nanay Ellie, naririnig ko pa rin ang isang tawa. Tawa ng batang babae. Pero hindi na ito nakakatakot. Hindi na ito malamig. Parang pasasalamat. At tuwing naririnig ko yun, sinasagot ko ito ng mahinang pasasalamat. Dahil ngayon sa wakas, may kapalit ka ng magmamahal sa kanya. At pangako ko, hindi ko siya iiwan. Ilang araw matapos ang insidente, mas naging bukas na sa akin si Ate Mila, gaya ng pagkakakilala ko sa kanya. Tahimik siyang tao pero mabait, laging kalmado, parang laging alam ang nangyayari kahit wala namang sinasabi ang iba. Napagalaman kong matagal nang nakakaramdam ito ng mga multo. At noong una pa lang niyang marinig ang ingay at itinanggi ko na hindi ako ang gumagawa noon, ay nagka-idea na siya na may kakaibang nangyayari at mas lalo pang tumindi yun nang makita niya ang manika. Kaya naman nang makita niya ako na lumabas isang gabi dala ang manika ay sinundan na niya ako. Sinabi rin niya na ang pangako sa isang multo ay hindi dapat baliwalain. Inassure ko naman siya na tutuparin ko ang pangako ko. Tinupad ko nga ang sinabi ko, hindi ko iniwan si Nanay Ellie. Sa mga sumunod na linggo, araw-araw ko siyang sinamahan sa ospital hanggang sa unti-unti siyang bumuti. Nagsimula na siyang makalakad muli, nakangiti na rin ng madalas. At mas buhay na ang mga mata niya. Nang makiusap rin ito na gawin na lang akong houseboy niya, ay pumayag ako para mas lalo siyang maalagaan. Hindi na ako nagdalawang isip. Pagkalabas namin ng ospital, agad akong nag-impake at lumipat sa bahay ni Nanay Ellie. Sa unang gabi ko pa lang doon, ramdam ko na agad ang kaibahan. Tahimik ang paligid. Maaliwalas ang bahay at higit sa lahat, wala na ang presensya ng manika o anino ng bata. Mas gumaan ang buhay ko. Malaki ang pasahod ni Nanay Ellie at hindi rin mahirap ang mga gawain. Sapat ang oras ko para sa sarili ko at higit sa lahat hindi na ako natatakot dahil ngayon alam kong bahagi na ako ng isang bagong pamilya. Lumipas ang mga linggo, mas naging maayos ang lagay ni Nanay Ellie. Nakakalakad na siya nang hindi kailangang alalayan at mas madalas na siyang masaya. Madalas kaming mag-usap tungkol sa mga simpleng bagay, tungkol sa panahon, pagkain, mga pelikula. Pero isang bagay ang napansin ko, hindi na niya muling binanggit ang tungkol sa manika. Wala na rin siyang tanong kung nasaan ito, para bang nakalimutan na niya. Para bang
Isang alaala lang ito na kusa ng nabura sa isip niya. Pero ako, hindi ko nakalimutan. Dahil paminsan-minsan kapag ako'y naglilinis sa sala o naglalakad sa hallway ng bahay, may naaamoy akong kakaibang pabango. Matamis, parang pabangong pambata. Hindi ko na ito kinagulat, parang tinanggap ko na lang. Minsan nga sa tuwing gabi habang nagsasara ako ng mga bintana may masisilip ako sa gilid ng mata ko. Isang batang babae. Nakasuot ng puti, nakaupo sa sofa o nakatayo sa tabi ng pinto. Nakangiti at kumakaway sa akin. Hindi siya nananakot, hindi rin siya nagsasalita. Para bang pinapaalala lang niya na naroon pa rin siya. Tahimik, nagbabantay, at sa tuwing makikita ko siya, nginingitian ko rin siya pabalik. Lumipas ang 5 taon, sa mga taon na yon, naging bahagi na ng buhay ko si Nanay Ellie. Parang tunay na nanay. At ako, parang anak niya na kung ituring. Minahal at pinagkatiwalaan. Kaya't nang pumanaw siya, parang isang buong kabanata ng buhay ko ang biglang nagsara. Pero ang higit na ikinagulat ko, ako pala ang iniwanan niya ng lahat. Ang bahay, ang mga ari-arian, kahit ilang ipon niya sa bangko. Lahat nakapangalan sa akin. Habang naglilinis ako ng lumang bodega sa likod ng bahay, bigla na lang akong napahinto. Sa may sulok ng silid sa ibabaw ng alikabok at lumang kahon, naroon ang manika. Ang mismong manikang itinapon ko noon, yung muntik nang pumatay sa akin. Pero ngayon, hindi ko naramdaman ang takot. Tila wala na ang bigat. Tahimik lang itong nakaupo roon. Nakatingin sa akin at kahit hindi gumagalaw, pakiramdam ko'y may batang ngumingiti sa likod ng mga mata nito. Hanggang ngayon ay nasa poder ko pa rin ang manika kahit may asawa at anak na ako. Pero kahit sa asawa ko ay hindi ko nabanggit ang pangyayaring ito. Sana mabasa ninyo ito at maging bahagi ng mga kwentong isinishare ninyo sa inyong channel.